Hi! Muli po isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa lahat ng taga-subaybay, mga followers po natin dito sa Facebook. Salamat sa Panginoon sa buhay nyo na nariyan, nakikinig at nanonood ng broadcasting na ito in social media. Once again, I am your pastor, Sanjo Ridula, and this is Kingdom Faith Ministry in Christ. Sa oras na ito, atin pong tatalakayin ang isa sa pinakamahalagang bagay bilang isang tagasunod at believers ng ating Panginoon. Tatalakayin po natin itong patungkol sa obedience. Napakahalaga po na ating maunawaan itong obedience or itong topic natin ngayon. Ito'y pinamagatan ko, why my obedience to God is so weak. Minsan po ba natanong natin sa ating mga sarili, nag-church naman ako, nananalangin naman ako naman ay membro sa isang relihiyon o gawain na patungkol sa pagsunod sa Panginoong Diyos. Bakit kaya ang aking obedience o ang aking pagsunod sa Panginoon ay parang hindi ganon kaseryoso? Sa madaling sabi, ang ating relasyon sa Panginoon ay hindi ganon kaseryoso. Yung pag-submit natin sa Panginoong Diyos ay parang weak, hindi strong, submissive tayo sa Panginoon. Now, nais ko pong ibahagi ito sa inyo dahil alam ko na lahat tayo ay dumadanas o dumaraan sa ganitong sitwasyon. Hindi ka po nag-iisa, kaibigan, kapatid. Lahat po ng mga sumusunod sa Panginoong Jesucristo ay dumadanas din po ng ganitong sitwasyon. Ang maganda rito is na-realize mo na meron kang pinagdadaanan o naramdaman mo na ang iyong obedience sa Panginoon ay hindi ganon katibay o hindi ganon kasubmissive ka sa Panginoon. Isang punto ay alam mo na mahina ang iyong relationship sa Panginoon. Kung kaya't sa pag-aaral natin na ito, huwag kang umalis, makinig ka lang at hilingin mo sa Panginoon na ipaunawa niya sa iyo ang kanyang mensahe sa oras na ito. Now, ito po ang ating pag-usapan kung paano po natin ito ma-develop or ma-increase yung ating obedience sa Panginoon. Isa sa mga natutunan ko bilang isang tagapaglingkod at tagasunod sa Panginoong Hesukristo, dumanas din po ako ng disobedience sa Panginoon. Kahit ako'y nasa loob na ng tinatawag nating church, nararamdaman ko pa rin yung weak obedience ko sa Panginoon. Tinatanong ko ang aking sarili ng ganitong tanong, why my obedience to God is so weak? At natutunan ko na dahil sa aking mga nalalaman or sa mga katuruan na aking ina-admit or sinusundan, ay nagiging sanhi ito ng aking panghihina. Nagiging sanhi ito ng aking weak obedience sa Panginoon. Na kahit alam ko na kailangan ko itong gawin para sa Panginoon, ay kinokontra ko ito sa sarili kong nais. Hindi ko pinagbibigyan ang Panginoon minsan sa buhay ko. Sapagkat mayroon akong pinanghawakan na mga dahilan na naniniwala ako na ang Panginoon ay hindi nagagalit sa akin. Katulad po ng mga religyoso or mga religious belief, religious teaching na ganito po madalas na pinapakinggan natin. Maaring ikaw ay isa ka sa napaibig na sa mga katuruang ito. Ito yung mga katuruan katulad ng God is loving, God is merciful, God is forgiving. Lagi mong iniisip at ina-accept mo ito. Totoo naman po talaga na magandang matutunan natin na ang Panginoon ay loving, God is merciful, ang Panginoon ay nag-aantay at napakahaba ng kanyang pasensya. Pero ano po ang nagiging impact nito? Nakalimutan po natin na ang maging impact niyan ay nagiging stagnant po tayo or nagiging complacent believers po tayo sa Panginoon. Dahil lagi lang nating iniisip na ang Panginoon ay hindi siya nagagalit, ang Panginoon ay hindi nauubos ang kanyang pasensya, ang Panginoon ay hindi nagpaparusa. Katulad ng God is judge. Nalalaman mo ba na ang Panginoong Diyos ay judge din siya? Siya ay nagbibigay ng kanyang paghuhukom. At nakakatakot kapag ito'y iyong matutunan sapagkat
maisip mo ngayon kung mayroong judgment time, anong klaseng paghuhukom ang ibibigay sa atin ng Panginoon? Ang paghuhukom na yan ay depende sa ating pagsunod sa Panginoon. Now, kung matutunan mo na ang Panginoon ay judge at meron din siyang anger, God is jealous, God is a jealous God, God has wrath, meron siyang puot at galit, therefore, maiiwasan mo ngayon or mapipigilan mo ngayon yung complacent mo sa Panginoon. Yung parang easy believers ka lang sa Panginoon. Dahil iniisip mo siguro na ikaw ay lagi namang nag-a-attend sa simbahan, nandun ka naman sa church, or maaring may pinanghawakan kang posisyon sa church. But honestly, you don't have right relationship or right obedience sa Panginoon. So ito yung naging mga epekto ng ating madalas lang nating tinatanggap yung mga goodness lamang na parang benepisyo sa atin. Puro tayo pakabig. Siyempre maganda namang ang kinin natin na ang Panginoon ay mapagbigay, mapagpala, mapagpatawad, mapagmahal. Pero hindi itinuturo madalas sa church na ang Panginoon ay jealous God, ang Panginoon ay judge, ang Panginoon ay mayroong galit. Kaya siya nagagalit, kaya siya magja-judge dahil sapat na or napupuno na siya sa pagiging stagnant ng mga believers. Napupuno siya sa pagiging reliyoso natin, ngunit wala namang right relationship sa Panginoon. Now, basahin po natin itong Book of Samuel, 1 Samuel chapter 15 verse 22. Kasi minsan po, nagiging panatag tayo sa ating mga ginagawang activity sa church o sa anumang gawain na religious activity or pagbibigay ng mga sacrifices. May mga binibigay kang time sa Panginoon or maaaring ikaw ay tithes giver o ipinagmamalaki mo na ikaw ay tithes giver, lagi kang nagbibigay ng malalaking halaga na offering sa church. But that is called sacrifice. Yan po ay mga sacrifice. Oo, maganda po yung gawain na yan, pero tingnan natin ngayon kung ano pa ba ang mas kalugod-lugod sa Panginoon maliban sa pagbibigay lamang. Ibig ko lang sabihin na ipapakita ko po sa salita ng Diyos mula sa Book of Samuel chapter 15 verse 22 na meron pong mas higit pang mahalaga na kinikilala ang Diyos kaysa ating mga pagbibigay o offering. Ito ay ang tinatawag nating obedience. So basahin ko po sa inyo itong sa Samuel 15:22. Ang sabi po ni Samuel, "Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifice as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams." Now ang teksto po nitong nakasulat dito sa 1 Samuel 15:22 ay kausap ni Prophet Samuel si King Saul. Si King Saul po ay lumabag sa utos ng Panginoon na wag siyang magtago o magtabi ng mga hayop na mula sa kanilang mga nasakop na mga lugar kasi nagkaroon ng pakikipagdigma at ang lahat ng kanilang nasamsam. Ang sabi ng Panginoon na ay sunugin at wag silang magtira doon. Pero ang ginawa ni Saul ay nagtira siya ng mga iilang mga hayop, mga magagandang klaseng animals o mga hayop upang gamitin niya for sacrifice, burnt offering. Pero sinabihan na si Saul ng Panginoon na wag kang magtira, lahat yan ay sunugin o patayin, wag gamitin. Pero ang ginawa ni Saul, lumabag siya dahil ang kanyang intention is yung mga matatabang hayop na ito ay gagamitin niya for burnt offering, yung susunugin parang alay sa Panginoon. Ngunit inutusan ng Panginoon si Prophet Samuel upang kausapin si Saul. At ganito po ang kanyang sabi, "Does the Lord delight in the burnt offerings and sacrifice as much as in obeying the Lord?" So parang kini-question po o kino-correct ni Prophet Samuel si King Saul na hindi nalulugod ang Panginoon diyan sa ginagawa mo. Kasi lumabag ka, hindi ka naging obedient sa instruction ng Panginoon. Oo, nag-isip ka na mag-alay sa Kanya pero ginamit mo yung pag-aalay as panakipbuta sa iyong disobedience sa Panginoon. Kaya mga kapatid,
Ang obedience sa Panginoon ay pinakamataas na pagsunod o pagkakilala ang tingin niya sa atin diyan. Kilalanin tayo ng Diyos na mataas ang ating respeto o ang ating pagkakilala sa Kanya kung tayo ay obedient sa Kanya at hindi lamang tayo nagbibigay ng mga sacrifice. Kasi yung sacrifice na yan is peace offering mo sa Kanya yan. Okay? Pero yung obedience mo sa Kanya ay higit na mas mabigat o higit na mas matimbang kaysa iyong mga ginagawang sacrifice offering or time na kung saan naroon ka sa iyong iglesia. Ngayon, mga kapatid, ang sabi po dito, and to heed is better than the fat of rams. Ulitin ko po, to obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Yung word na to heed, it means to pay attention. Ang pakikinig, hindi lamang narinig sa bawat tenga, kundi na marinig mo ito, naunawaan mo at nasunod mo ang instruction ng Panginoon. Ganun po kahalaga ang pagsunod sa Panginoon, pagsunod sa kanyang instruction. If you don't obey the instruction of God, therefore you are disobedient sa Panginoon. Kaya hindi nalulugod ang Panginoon dito. Now, sabi po dyan, to heed, pakinggan. Ano yung pakikinggan? Instruction. Now, tingnan po natin sa Matthew, etong instruction ng Panginoon na dapat nating maunawaan. Matthew 22, verse 36 to 18. Ang sabi po ng Panginoon dito, dahil itong teksto na to, nagtatanong po ang mga follower ng Panginoong Hesukristo kung ano po yung greatest commandment. Sabi po diyan sa verse 36, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, Love the Lord your God with all of your heart and with all of your soul and with all of your mind. This is the first and greatest commandment. Now, tingnan po natin. Yan po ay nanggagaling sa bibig ng Panginoong Hesukristo at tinikilala niya yung greatest commandment. Kung ano daw yung pinakamataas na commandment o kautusan ng Panginoong Diyos na para sa ating lahat is to love the Lord your God. Kung matatandaan mo, ito yung sinasabi doon sa first commandment. You shall have no other gods before me. Iba lamang ang pagkakatranslate ng pag-deliver ng Panginoon. Ngunit ganun din ang ibig sabihin nito sa first commandment. So, tandaan po natin, sabi ng Panginoon, to love the Lord your God with all of your heart and with all of your soul and with all of your mind. Ibig sabihin, your entire being, mind, will, emotion. Ang iyong nararamdaman, ang iyong buong pagnanais, buong pagmamahal, buong paghahangad, ang iyong ipapakita na pagmamahal sa Panginoon. At isa sa mga bunga ng tamang ng tunay na pagmamahal ay gawin ang tama para sa iyong minamahal. Ngayon, sabi dito, itutuloy natin. This is how to increase our obedience to God. Sinabi ng Panginoon na mahalin natin siya. Now, bakit ba idinudugtong ko yung pagmamahal sa pagsunod sa Panginoon? Dahil ang pagsunod sa Panginoon ay nakabase dito yung ating pagmamahal sa Diyos. Alam po natin na lahat tayo ay meron tayong minamahal sa buhay. Kapartner sa buhay, asawa man. Bago mo ipapakita yung iyong pag-obey o pagsunod sa iyong asawa, alam mong sinusunod mo siya dahil mahal mo siya. Hindi mo pwedeng i-obey ang isang tao kung hindi mo siya minahal. At sinabi ng Panginoon doon na mahalin mo ang Panginoong Diyos ng buong pagmamahal mo. Okay? With all of your heart, with all of your mind, and with all of your soul. Now, tingnan natin ngayon kung ano ba yung epekto ng pagmamahal. Ito po ang statement number 1. For when you come to know His love for God, again, for when you come to know His love for you, you will come to love Him. Now, sa oras o sa panahon na ikaw ay lalapit sa Panginoon at alamin mo
yung pagmamahal niya sa iyo, you will come to love Him. Now, lahat ng tao kailangang lumapit sa Panginoon. At ang kanyang purpose kung bakit siya lumapit sa Panginoon ay alamin niya kung gaano siya minahal ng Diyos. Mga mahal kong tagapakinig at mga kapatid, kaibigan, sobrang mahal ka ng Panginoon na kahit ang kanyang sariling anak ibinubuhis yung buhay, handang mamatay, ipako sa krus upang ikaw ay mabuhay, magkaroon ng habang buhay, magkaroon ng magandang pamumuhay. Hindi niya inaalintana ang kanyang paghihirap at pagdurusa, maibigay lamang sa iyo ang nararapat sa iyo at maipakita sa iyo ang pagmamahal ng Panginoon. Then, sa oras na malaman mo at nararamdaman mong ikaw ay mahal ng Panginoon, sabi dito, you will come to love Him. Hindi mo mararamdamang mahal ka ng Panginoon. Ang ibig kong sabihin dito, unang nagmahal sa iyo ang Panginoon, at sa oras na nalaman mong minahal ka at alam mo kung ano ang ginagawa ng Panginoon, maipakita lamang sa iyo ang pagmamahal niya sa iyo, mas lalo kang makakaramdam ng pagmamahal sa Diyos. Dahil una ang Diyos na nagmahal sa atin bago tayo nagmahal sa Kanya. Number 2, when you come to love Him, na sa oras na tayo ay lalapit sa Panginoon upang mahalin siya, you will want to obey Him. Mayroong connection ang pagmamahal mo sa Diyos sa iyong pagsunod sa Diyos. Kung bakit wala pong pagsunod sa Diyos, dahil walang pagmamahal sa Diyos. Hindi mo pwedeng hilingin sa Panginoon lamang, Lord, grant my prayer. Help me to obey you. Hindi ganon. Lord, show me yourself and let me know how you love me so that I will know how to love you. Dahil kailangan mo munang kilalanin ang Diyos. Sa oras na makilala mo ang Panginoon, makakaramdam ka ng tunay na pagmamahal sa Kanya. At yung pagmamahal mo sa Kanya ay magdadala sa iyo sa pagsunod sa Kanya. Dahil makilala mo ang Diyos na maganda ang Kanyang layunin para sa iyo at handa siyang magsakripisyo para sa iyo. Therefore, walang dahilan para hindi mo mahalin ng Diyos at yung pagmamahal mo sa Diyos ay magdadala sa iyo sa pagsunod sa Diyos. Now, if you don't want to obey God, kung hindi mo gusto, hindi mo nais na sumunod sa Panginoon, ang sagot lamang po niyan ito. Maybe it is because you don't love Him. Now, marami pong mga tao na nasa loob ng simbahan na sasabihin niya sa kanyang sarili or sa kanyang sa praise and worship, maring sumigaw siya, Panginoon, mahal kita, I love you, Lord. Kahit sa Facebook, mayroong magsasabi, I love you, Lord. Now, the evidence that you love God is your obedience to God. Ang question, kaibigan, kapatid, nung sinabi mong mahal mo ang Panginoon, sumunod ka ba sa Panginoon? Sumunod ka ba sa mga alituntunin ng Panginoon? Nung sinabi ng Panginoon na, you shall have no other gods before me. Nagawa mo ba yun? Sabihin mo, oo, wala naman ako ibang Diyos eh. Hindi naman ako nagsimba ng mga Diyos-Diyosan. Okay? Pero, mamaya makita mo kung ano yung bunga nito. Now, sabi po dito sa number 4, and if you don't love God, maybe it is because you don't know Him. Nakita mo yung kahalagahan kung hindi mo alam ang Panginoon, kung hindi mo kilala ang Panginoon, hindi mo rin mamahalin ang Panginoon, kapatid. Mayroong connection ang bawat katotohanan na ito. Sabi, if you don't love God, bakit hindi mahal ng tao ang Diyos? Dahil hindi naman alam o hindi naman kilala ng tao ang Diyos. It happened to me, mga kapatid. Nung hindi ko lubos pang kilala o hindi pa masyadong nakakilala sa Panginoon, akala ko yung pinapakita ko sa Panginoon ay tunay ng pagmamahal sa Kanya. Akala ko yung pagiging song leader ko, pagiging preacher ko, pagiging pastor ko ay
nagpapakita na ito ng pagmamahal sa Panginoon. Yun pala ay hindi, mga kapatid. Kailangan palang mas lalo mo pang kilalanin, alamin ang Panginoon, at sa dami at sa the more you know God, the more you love God. And the more you love God, the more you obey God. Now, ang basihan dito, mga kapatid, bottom line, is obedience to God. Kahit ano pang sabihin mo, sisigaw ka man, hallelujah, praise the Lord. But if you don't obey God, ang iyo lamang sinusunod ay ang iyong relihiyon, God does not please sa iyong ginagawa, kapatid. Malulugod lamang ang Panginoon kung sinunod mo nga ang kalooban niya at ang kanyang mga kautusan. May kalooban, mayroong intention, purpose, and will ang Panginoon sa buhay mo. Kung kaya't, kung hindi mo tutuklasin at kilalanin, hindi mo kailanman mapufulfill yung plano, purpose, and intention ng Panginoon sa buhay mo. Maaaring na-fulfill mo yung requirements ng religion kung nasaan ka, kaanib. Maaaring na-fulfill mo, na-satisfy mo si pastor o sino mang leader nyo dyan. But the issue is, did you satisfy God's heart? Nalugod ba ang puso ng Panginoon? Natuwa ba ang Panginoon sa ginagawa mo yan? Baka ang natutuwa lamang dyan is your church leaders. Baka ang natutuwa lamang dyan ang inyong grupo lamang. But God does not please of what you have done. Dahil hindi mo sinusunod yung kanyang kalooban, yung obedience natin sa Panginoon. No matter what is your position in that religion, the bottom line is, how did you obey God? Obedience is better than sacrifice. God's desire that our obedience to Him be the result of our love for Him. Hindi dahil inutusan lamang tayo ni pastor o ng sino mang leader sa ating church. We obey God because we love God. And why do you love God? Because you know that God loves you. The more you know about God, the more you love God. And the more you love God, the more you obey God. Tutuloy natin. Ito po ang sinabi sa Exodus 20 verse 3. The first commandment, tandaan po natin to. Ito yung pinakaunang commandment na sinabi in the 10 commandments. You shall have no other gods before me. Now, akala mo, ganun lamang kasimple itong verse na ito. Napaka-powerful nito. At kapag ikaw ay nakikinig pa mula kanina hanggang ngayon sa bidyong ito, masasabi ko, kapatid, ikaw ay ibig makaunawa ng salita ng Diyos. Ikaw ay pinili ngayon ng Diyos upang ikaw ay matuklasan mo ang katotohanan ito. Sabi po dito, you shall have no other gods before me. Inuutusan tayo ng Panginoon na wag at wag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin o maliban sa Kanya. Now, hindi lamang po ito tumutukoy sa mga Diyos-Diyosan o ribulto, kapatid. Akala mo ay patungkol lamang ito sa mga Diyos-Diyosan. Minsan lagi mong inaatake yung mga kakilala, kaibigan natin na may mga sinasamba o kinikilalang mga ribulto o Diyos-Diyosan. Huwag mo silang tirahin, kapatid, dahil hindi rin po kayo nagkalayo. Akala mo ba? Ganito. Hindi nga ito ribulto, pero ito po ang mga Diyos-Diyosan na ginagawa ng mga tao na even religious people, even yung mga tao na hindi sumasamba sa mga ribulto, wala ring pinagkaiba. Bakit? Dahil ito po ang ating mga Diyos-Diyosan. Ilalabas ko po sa inyo lahat ito. Hindi ka nga sumasamba sa mga ribulto na yan. But, sinasamba mo naman ang salapi, ang mga material. Diyan mo ibinubuhos ang oras mo. Handa kang talikuran ang araw na para sa Panginoon upang maabot mo ang mga material na ito, upang maabot mo ang iyong influence na hinahanap, yung fame, upang ma-satisfy mo, maibigay mo sa iyong pamilya ang lahat ng iyong mga nais ng mga pamilya mo, maging ang iyong sexual desire,
fleshly desire. Akala mo hindi mo ito Diyos? Ikaw na nagsasamba o nariyan sa kinakaaniban mong simbahan ngayon, hindi ka nga siguro sumasamba sa mga rebulto, kapatid. Pero, ganun din ang kasalanan na ito kapag ito ang ginagawa nating priority sa buhay. Hindi natin sinasambang salapi ang influence, ang family, ang sex, and fleshly desire. But paano natin sila naging gods? The moment na nilagay mo siya as your top priority at isinantabi mo na priority ang Panginoong Diyos, siya ngayon ang naluklok sa posisyon kung saan nararapat ang Diyos. Dahil ang nararapat na posisyon ng Diyos, siya ay nasa pinaka-top priority ng buhay ng tao. Hindi ang salapi, hindi ang material, hindi ang trabaho, hindi ang influence, hindi ang family, hindi ang mga desire ng kanyang flesh. Bagkus, ang dapat nating i-priority ay ang Panginoong Diyos. Kapag pina-priority natin yan, nagpapatunay yan na tayo ay obedience sa ating Panginoon. Na kung sabihin mong mahal mo ang Panginoon, pero hindi mo naman priority siya, nagsisinungaling ka, kaibigan. Or maaring hindi mo nga kilala ang Panginoon. Or maaring hindi mo alam ang Panginoon. Or hindi mo mahal ang Panginoon. Sinabi mo lang mahal mo ang Panginoon. Dahil ang pagkakilala mo sa pagmamahal ay mali sa pagkakilala ng tunay na pagmamahal ayon sa ating Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, ang pag-aaral na ito ay binigay sa atin ng Panginoon upang tayo ay maturuan, upang tayo ay maituwid yung ating maling landas o maling prinsipyo o pananaw sa ating paglilingkod sa Panginoon. Maaring mahabang panahon ka nang nariyan, kinikilala mo na ang Diyos ay ang iyong Panginoon, pero mali naman ang sinusundan mo o mali naman ang iyong prinsipyo. Kaibigan, kapatid, mahal ka ng Panginoon. Tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano tayo sumunod sa Kanya ng tama. Now, the obedience that we don't, the evidence, ito yung evidence, reason, mga patunay that we don't love God is because of things that we love that becomes our God. Ang mga bagay na ito ay naging Diyos-Diyosa natin. Kaya mga kapatid, stop attacking people who worship idols. Diyos-Diyosan. Why? Kung ito pa rin ay iyong ginagawa, wala ka ring pinagkaiba sa kanila. Na iba lamang ang itsura, pero the same kasalanan ang ginagawa natin sa paningin ng Panginoon dahil ito pa rin ay mga Diyos-Diyosa natin. Idols pa rin ang ating ginagawa. Nagkasala pa rin tayo sa Panginoon. Sa atin pong pagtatapos, kaibigan, kapatid, nawa nandiyan ka pa hanggang ngayon. Ito po ang ating pagtatapos. My obedience to God is the result of loving God. But loving God is the result of knowing God. Yung aking pagsunod sa Panginoon. Alam kong hindi perfect yung aking pagsunod sa Panginoon, but I'm praying to become perfect, more and more increase in terms of obedience and love sa Panginoon every year, day by day in my life. I'm praying na ma-develop ko ang aking obedience, ang aking pagmamahal sa Panginoon. But what is in me right now, kung sino man ako ngayon, kung paano ako sumunod sa Panginoon, kung kaya ginawa ko itong pag-aaral na to, itong broadcasting na ito, na alam ko na pwede akong makatama or maka-offend ng mga listener, but kailangan kong gawin ito because of my obedience to God. I'm sorry kung mayroon akong natamaan dito, but it is part of my job. It is part of my obedience to God. But I did this because I love God and I love you, kapatid. We are brothers and sisters in Christ. Now, my obedience to God is the result of loving God, but loving God is the result of knowing God. Now, ano pong ibig sabihin? In other words, ganito po, kapatid. Knowing God plus loving God equals obedience to God. Kaya kung gusto mong sumunod sa Panginoon, kung napansin mo na parang hindi naman tapat, hindi ka naman tapat sa Panginoon, parang kulang yung iyong pag-obey sa Panginoon, ang defect dyan, ang issue dyan, ang problema dyan is because
you don't know God. Now, if you don't study, if you don't dig about God, it will affect your love to God. So para ma-increase mo yung pagmamahal mo sa Panginoon, increase your knowledge of God. It means mag-aral ka. Sarilinin mong mag-aral, magsaliksik ka para sa Panginoon. Huwag kang umasa lamang sa mga napakinggan mo sa church. Okay, itong sa social media, makakatulong kapatid, but it needs personal interest and desire to know about God. Once you know about God, it will increase your love to God. Then, obedience, knowing God, and loving God results obedience. Knowing God plus loving God equals obedience to God. Now, this is the last. God's desire that our obedience to Him be the result of our knowledge and love for Him. Kaibigan, kapatid, nawa po naintindihan mo ang mensaheng ito. Nawa po inipo po tayo ng Panginoon at ipinaunawa sa atin ng Panginoon ang katotohanan ito. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Mahal din kita with the love of the Lord. God bless you. Purihin ng Panginoon. Nawa po, kung ikaw ay nalulugod na natutuwa sa mga mensaheng ito, ako po nawa ay yung tulungang iparating ito sa iba pang mga taong nangangailangan sa katotohanan ito. Please share, follow, at maging sa YouTube, meron din po tayo. God bless you, kaibigan, kapatid. Bye-bye.